Hello guys, maulang Sabado po sa inyong lahat. Mula kaninang umaga ang lakas na ng ulan. Kaya yung ating customer ay hindi ganun kadami. Pero kahit paano, pagka gantong ambon-ambon ay mayroon naman pong namimili. At pinakamabili kapag gantong maulan payong. Kaya nabibenta po ang ating payong. Kaya tayo naman ay nagkakaroon ng benta. Meron lang po akong sasagutin dyan sa aming comment box. Isang viewers natin na gusto niya raw po magtayo ng negosyo. Kaya lang wala po siyang time. Kumbaga pagkakatiwala lang daw po niya sa kanyang kapatid or kamag-anak. Kaya tinatanong niya kung okay lang daw ba na ganun. So para sa akin, bibigyan ko lang kayo ng experience namin sa pagtitinda mula nung kami ay nag-umpisang magtinda for almost 30 years bago kami nag-focus sa ganitong negosyo at bago kami nagtagal sa ganitong negosyo. Unang-una, sa matagal nating pagtitinda, nagkaroon po tayo ng sariling pwesto na nabili natin. Napakalaki po niya, napakarami natin paninda na pwedeng ilagay. Nagkaroon tayo ng 3 tindera sa pwesto na yon. So tayo ay nagtiwala kasi noong mga panahon, kaya hindi talaga uso sa amin yung CCTV. Hindi ako naglalagay ng CCTV kahit hanggang ngayon. Masyado tayong tiwala kasi may CCTV man o wala. Pag gusto talagang gumawa ng kalokohan ng isang tao, kakagawa yan ng paraan. So ayun, sa 3 tindera na yan, ang ginagawa namin nung mag-asawa, hindi pa kami nun. Dati kasi may pwesto tayong napakalaki, tapos yung asawa ko ay meron din siyang mini hardware. Malapit lang din po sa lugar namin, dito sa may Katuparan Street, Barangay Commonwealth. So may tig-isa kami negosyo. So ang nangyayari, kapag tanghali, umuwi ako, iniiwan ko sa akin 3 tindera, yung aming tindahan. Tapos uuwi ako, magpapahinga, babalik ako ng hapon. So, ganun na naging daily routine ko. Pati nung asawa ko, ganun din. Uuwi rin siya ng tanghali, iiwan niya sa kanyang boy, yung kanyang hardware. So, hanggang sa ilang taon namin ginagawa yun. Pero ayun na, bandang huli na. Siyempre, ang tindera, kapag mahirap kasi pagkatiwala, kahit kanino pa yan, sabihin mo pang kaibigan mo, kapatid mo, kamag-anak mo, hindi naman sa nilalahat natin, pero pagdating sa pera, natutukso yan. Lalo na kung maya may pumapasok na pera, may nakahawakan na pera, talagang nakakagawa sila ng hindi ka nais-nais, natutukso sila sa pera. So ayan, tayo ay madalas mamili, talagang halos weekly namimili tayo. Kahit sarili naman natin yung ating tindahan, hindi tayo nangungupahan, pero nagpapasahod tayo ng 3 tindera. Ang sahuran pa ng mga time na yun is medyo mababa pa, nasa ano pa lang, 3K lang sa buwan. So 3 sila, so 9,000. Libre na lahat ang pagkain nila. So ayun na nga, dahil sa ganun nga yung ginagawa namin, hindi namin namamalayan na unti-unti parang napabankrupt na bumabagsak yung aming tindahan. Kasi madami akong mamili. Minsan naabot ng 100,000 pag namimili kami dahil may truck kami. Elf, doon namin nilalagay. Laging puno yan kapag namimili tayo. So pag darating na yung bayaran ko, kasi nag-check pa tayo ng mga time na yun, hindi ko siya na bubuo yung halaga na dapat kong babayaran sa cheque. Nagkukulang. Samantalang ang dami naman nating paninda. Kasi nga dumidepende lang tayo sa mga bigay, sa mga kung magkano yung bentang ibibigay nila kapag dumarating na ako sa hapon. So ayun, malaman-laman ko dahil nagsusumbong din yung mga kapwa nila tindera na ayan, marami silang naiipon tapos marami silang nabibili sa sarili nila. Kaya yun lang masasabi ko. Kaya simula nung ayun nga, dahil so nagkataon na rin naman na na-demolish na yung ating tindahan. So malaki yung nawala sa amin ng mga panahon na yun. Siguro 1990, mga ganon. 95. Hindi ko na matandaan kung kailan year na na-demolish kami hanggang sa nakarating na nga kami sa pwesto na to. Pero bago kami nakarating sa pwesto na to, marami pa kaming
pwestong na nasubukan, pero dito na kami talaga tumagal. So siguro ito na yung kapalit na dito sa na-demolish namin, pero nangungupahan kami dito. Yun lang masasabi ko. Meron din kami na ginawa na naglagay din kami ng siguro 3 branch. Tapos mga tindera lang nilalagay ko doon. Nililista ko lahat ng laman na nilagay namin. So weekly yan, nagre-remit sila. Pero awa ng Diyos, hindi rin po yun naging successful. Baga, nauubos yung ating paninda, pero yung perang nire-remit ay hindi sumasapat sa mga bayarin natin. Kaya ito lang masabi ko. So kahit isa na lang tong pwesto namin, nag-focus kami mag-asawa, nagpapalitan na lang kami. Ang tagal namin hindi kumuha ng tindera kasi hindi naman na ganong kalakihan yung aming pwesto. Kaya nakasurvive naman kami at napalago namin ang aming paninda hanggang sa ngayon. So meron man kaming kinuhang isang tindera bago lang, siguro mag 2 years pa lang siya ngayon or 3 years na sa amin. Pero hindi naman namin siya pinagkakatiwalaan na siya magkakaha kasi nga kami na lang mag-asawa nagpapalitan. Pero ano naman siya, hindi naman malipot ang kamay niya, nasusubukan ko rin naman siya. Pero kahit na talagang dapat, huwag niyong ipagkakatiwala ang pera sa iba. Kung kaya nyo kayo na lang, mag-focus kayo para mas lalo niyong mapalago ang inyong tindahan. Kasi kapag kayo mismo ang nagmamanage ng inyong tindahan, malalaman nyo kung ano yung mga hinahanap ng customer, mga kailangan nila. Tapos yung mga laman ng paninda nyo, walang kumukuha. Kasi noon may mga tindera nga ako, hindi ko namamalayan, may mga kinukuha sila pag-uwi. Kasi parang ako pa nahihiya mag-inspection ng mga gamit nila kapag uwi. Kasi noon may mga tindera ako na stay out. So hindi ko alam kung ano yung naiuwi nila pag aalis sila. Masyado rin po kasi tayo naging mabait. Masyado rin tayong naging maluwag sa kanila. Sa totoo lang hindi naman tayo masungit na amo. Pagbigay tayo. Kaya siguro inabuso rin tayo ng kabaitan natin. Marami pa akong gustong i-share sa inyo. Basta patuloy lang po kayong manood sa aming channel. Patuloy nyo po kaming suportahan para magkaroon po kayo ng mga idea kung gusto nyo magkaroon ng sariling tindahan. Ayan, kahit po tayo ay nagbablog, maya ko po itong ino-off kasi nga merong bumibili kahit medyo hindi maganda ang panahon. Maya merong nagbabayad. So kahit ako ay nakaupo lang dito, hindi alam, tanggap lang tayo ng tanggap ng bayad. Yan po ang maganda sa pwesto ko. Hindi po tayo masyadong pagod. Nakaupo lang ako dito. Kahit wala yung tindera ko kasi pinag-day off ko. Nag-day off muna. Gusto niya magpahinga lang sa bahay kasi alam niyo, nanguwili siya maglaro sa cellphone. Kaya pag nandito rin yung parati ko rin nasisita dahil lagi nakayuko kasi nga yung nagsa-cellphone. Pangit din sa may tindera kang ganyan na mahilig sa cellphone. Hirap lang niyang pagbawalan. So parang pinapagtsagaan na lang namin dahil mabait naman. Matayo rin naman siya at saka nauutusan naman namin siya. Parang katulong na lang namin dito. Mga may iutos kami. Kaya mahirap din po talaga sa totoo lang humanap ng matinong tindera. Dati noon, ang dami ko rin naging tindera. Palit-palit din po. Kasi mahirap nga, minsan din mo iba-ibang ugali ng mga tindera. Marami na ako na-experience na ugali ng mga tindera at na-trauma na ako. Kaya ito na lang isa. Bye-bye guys, and thanks for watching. Please don't forget to like, share, and subscribe. Happy Saturday, kahit maulan. Yung iba dyan, mga tulog-tulog na lang siguro. Kasi pag ganitong maulan, masarap matulog. Pero dahil tayo ay matyagang tindera, masipag, at nangihinayang tayo kung magsasara tapos matutulog lang tayo. Samantalang dito, kahit paano, bumibenta tayo at tayo ay magdidivisoria sa linggo bukas. Kaya tayo ay nagtyaga magbukas ng tindahan para pandagdag na rin po pamili ng paninda. Bye bye guys!